Noong 2017, isang disappearance ng isang babae ang nagdala sa mga otoridad sa isang bahay sa Kanagawa, Japan. Sa bahay na iyon ay naroon ang isang lalaki at nang kanilang tanungin kung alam ba nito ang kinaroroonan ng babae, ang lalaki ay itinuro ang isang icebox o cooler sa kanyang bahay. Ang laman ng icebox na iyon ay isang dismembered body. Nakakagulat ang nadiskubre na ito ng mga otoridad. Ngunit ang mas higit na nakagugulat, sa bahay na yon, hindi lang isa, kundi siyam pa ang mga boxes na kanilang natagpuan. Ang lalaki ay isa palang serial killer na ang ginawang hunting ground ay ang Twitter. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Twitter Slayer. October 2017, isang 23 years old na babae na si Aiko Tamura ang bigla na lamang nawala. Ang kanyang disappearance ay inireport ng kanyang kapatid sa mga otoridad, ngunit matapos ng ilang investigasyon, ang paghahanap sa kanya ay unsuccessful. Si Aiko bago ang kanyang pagkawala ay isang tahimik at socially distanced na babae. Siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil siya ay huminto sa pag-aaral matapos ng kanyang junior high. Ang kanyang mga magulang ay hiwalay at nanirahan kasama ng kanyang ina matapos ng nasabing hiwalayan. Sa kasamaang palad, ang kanyang ina ay iginupo ng sakit noong May 2017 at sa pagkawala ng ina na ito, si Aiko ay talagang na-depress at nagkaroon ng mental health problem. Siya ay na-diagnose na may schizophrenia at sa patuloy na pagbulusok ng kanyang mental health ay na-admit sa isang home facility kung saan ang mga residents ay binibigyan ng assistance ng mga psychiatric professionals at social workers. Sa home facility na ito, ang madalas na gawin ni Aiko ay ang mag-surf sa Twitter para maghanap ng tao na maaari niyang makausap hinggil sa kanyang mga pinagdadaanan. Sa mga challenges na ito ni Aiko ay naroon naman palagi ang kanyang elder brother na nagbibigay din sa kanya ng moral support at ginamit ang social media para magbigay sa kanya ng words of comfort. October 23, 2017, ang kuya ni Aiko ay nakaramdam na ng pag-aalala dahil sa gabi na ay wala pang paramdam ang kanyang kapatid. Si Aiko ay nagsabi sa kanya na mayroong kikitain, ngunit gabi na ay wala pa din siyang naririnig mula dito. Hindi niya alam kung nasaan si Aiko. Ang kakulangan ng balita at komunikasyon na ito mula kay Aiko ay naghatid ng pangamba sa kanyang kuya dahil sa mental health na mayroon si Aiko ay sobrang rupok na at mayroong tendency na kitlin ang kanyang buhay. Para malaman kung saan maaari naroon ang kapatid, ang kuya ni Aiko ay sinubukan na i-check ang kanyang Twitter account. Isang tweet ang kanyang nakita na ipinost noong September 20 na naghatid sa kanya ng kilabot. I want to die, but doing alone is terrible. I'm looking for someone to die with me. Sa tweet na ito, ang kuya ni Aiko ay binuksan ang Twitter account ng kapatid at nakita ang conversation ng kapatid sa isang individual. Sa DM ay ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa balak na pagkitil ng kanilang mga buhay. Sa pakiramdam na maaaring may hindi magandang nangyari sa kapatid, ang kuya ay nag-post ng missing person notice sa kanyang account. Idinescribe ang mysterious man at humingi ng tulong sa publiko. Nang araw din na yon, siya ay humingi din ng tulong sa mga otoridad. Sa paghahanap kay Aiko, ang mga otoridad ay nakakuha ng impormasyon. Si Aiko ay huling nakita sa isang train station noong October 23 kasama ang isang lalaki na nasa kanyang mid-20s. Sila ay natrack na nag-travel papuntang Zama City kung saan sila huling nakita. Bagamat nagawa ng mga otoridad na matrace ang movements ni Aiko,
hindi ito ang nag-lead sa kanila sa kinaroroonan ni Aiko. Bago ang kanyang disappearance, si Aiko ay nagpaalam sa kanyang kuya na may kikitain ng araw na yon. Sa pag-check ng kanyang Twitter account at sa DM na nakita, ang kanyang kuya ay nag-conclude na ang mystery man na yon ang kinatagpo ng kapatid. Dahil dito sa tulong ng isang kaibigan, sila ay gumawa ng isang fake Twitter account. Ang kaibigan ay i-message ang account ng lalaki na yon at nagpanggap na siya ay nangangailangan ng tulong at in deep despair at sinubukan na makipag-meet up sa lalaki. Surprisingly, walang kahirap-hirap na pumayag ang lalaki. Sa meet-up na ito, ang kuya ni Aiko ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad at sinabi sa mga ito ang kanilang plano. Ang mga otoridad naman ay pumayag na makipag-cooperate at kasama na tumungo sa meeting place na sinabi ng lalaki. Ang meeting place ay sa bahay na ito. Sila ay kumatok sa pinto at sa pagbukas ng pintuan, isang lalaki ang kanilang nakita. Tinanong nila ang lalaki kung nasaan si Aiko, kung saan ang lalaki naman ay walang kaabog-abog na itinuro ang isang icebox. Sa bahay na yon, 3 icebox o coolers ang nakita ng mga otoridad na naglalaman ng dismembered body parts. Mayroon ding additional na 5 malalaking toolboxes na naglalaman din ng nabubulok na mga body parts. Sumatotal, mayroong nasa 240 na different human bones ang natagpuan sa loob ng apartment at ang tanging maaaring makatulong sa identifikasyon ay sa pamamagitan ng DNA testing. Ang lalaki na nakatira doon ay nagngangalang Takahiro Shirashi na wala namang kahirap-hirap na nagbigay ng confession. Hindi na ito nag-hesitate pa na sabihin kung sino ang kanyang mga biktima at walang kaabog-abog na inamin sa mga ito ang kanyang buong istorya. Si Takahiro Shirashi ay lumaki at nanirahan sa Zama City, Japan, kasama ng kanyang mga kapatid at magulang. Ayon sa mga kakilala, noong siya ay nasa elementary school, siya ay isang tahimik at pretty normal naman katulad ng kanyang mga kaedaran. Ang kanyang mga grado ay in average naman at mayroong bilang na mga kaibigan. Siya ay kind, polite at cheerful kung kinakailangan. Ayon sa kanyang naging mga guro, siya ay attentive at never na lumiban sa klase. Ang mga karakter na ito ay dinala ni Takahiro nang siya ay nag-high school, kung saan siya ay mas naging sociable. Siya ay sinasabing isang good listener, isang gentle person na would not hurt a fly. Kaya nang na-expose ang kanyang krimen, halos ang lahat ay hindi makapaniwala na iyon ay kanyang magagawa. Ngunit ayon din sa kanila, kung iisipin nilang mabuti, noon pa man ay mayroon ng red flags. Bagamat on the outside, si Takahiro ay tila normal lamang, minsan siya ay tila creepy. May mga pagkakataon na ang kanyang mukha ay tila isang sad mask at lifeless, na bagamat siya ay naroon, siya ay disconnected from reality. Ang isa pang sign na maaaring nag-contribute sa kung ano ang nangyari sa kanya ay noong minsan na sila ay naglaro ng choking game, kung saan nang nagkaseryosohan, si Takahiro ay hinimatay. Sinasabing isa ito sa ilang factors ng kanyang krimen dahil ang lahat ng kanyang mga biktima ay namatay by choking. Sa kanyang final years in high school, ang mga magulang ni Takahiro ay naghiwalay. Ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae ay nag-relocate sa ibang lugar at si Takahiro naman ay napunta sa pangangalaga ng kanyang ama. Hindi na niya pinagpatuloy ang pag-aaral matapos graduate ng high school at nagkaroon ng iba't ibang trabaho. Siya ay nagtrabaho sa isang food factory at pachinko parlor bago nagsettle sa isang supermarket sa loob ng 2 taon. Sa mga panahon na ito, si Takahiro ay nag-effort na maging close sa kanyang ama na kasama niya sa bahay at tumutulong din sa automotive design workshop nito. Ang kanyang effort ay napansin naman ng ama
kung saan silang dalawa ay madalas na mag-hangout sa mga local bars. Sila ay madalas doon na uminom at pag-usapan ang kanilang mga buhay. Sa mga pag-uusap na ito, si Takahiro minsan ay nasabi sa ama na siya ay medyo napapagod na sa kanyang buhay at tila wala ng rason para mabuhay pa. Hindi malinaw kung ano ang naging response ng kanyang ama sa sinabi niya na ito, ngunit soon after, si Takahiro ay nag-quit sa kanyang trabaho sa supermarket at nagtrabaho bilang isang scoutman para sa isang sex parlor sa Kabuchiko District. Ang kanyang trabaho ay ang maghanap ng mga babae at kumbinsihin ang mga ito na pumasok sa sex parlors kung saan siya ay makakakuha ng komisyon. Pero medyo hindi maganda ang kanya naging method sa paghahanap. Ang mga nilalapitan ni Takahiro ay yung mga emotionally damaged at depressed na mga babae na hindi maganda para sa kanilang kalakalan. Kapag nagpatuloy ang bad choices na ito, soon enough, iyon ay makakakuha ng police attention. Ang trabaho na ito ay illegal sa Japan, kaya kapag nagkahulihan, ang scoutman ang babagsak sa piitan. Ang mga katrabaho ni Takahiro ay hindi satisfied sa kanyang trabaho kung saan ang isa sa kanila ay umaksyon. Ang katrabaho ay kumuha ng litrato ni Takahiro at ipinost iyon online na may caption na "Watch out for this scout". Ang post na iyon ay nakarating sa atensyon ng mga otoridad, kaya si Takahiro ay inaresto at nakakuha ng 14-month suspended sentence na ang ibig sabihin, siya ay makukulong lamang if he committed another crime. Dahil dito, si Takahiro ay napilitan na mag-quit. Siya noon ay 27 years old at unemployed, walang pera sa bulsa at maraming oras na pwedeng iaksaya. Idagdag pa dyan na siya ay mayroong suspended sentence. May takot na sa isang maling aksyon, siya ay maaaring makulong. Kaya ang kanyang naging pampalipas ng oras ay ang social media. Sa sumunod na mga buwan, si Takahiro ay nagkaroon ng curious obsession sa social media, partikular ang Twitter. Ang platform na ito ang kanyang naging hunting ground kung saan ang kanyang naging biktima ay Siam. Ang Twitter ay isang platform kung saan inilalabas ng isang individual ang kanyang mga saloobin. Given na ikaw ay anonymous, mas malaya ang isang individual na ipahayag ang kanyang animosity. Si Takahiro ay gumawa ng 2 Twitter accounts. Ang kanyang unang account ay may username na Hanging Pro, kung saan sa account na ito, si Takahiro ay iprinoject ang kanyang sarili bilang isang individual na may knowledge pagdating sa hangin at gustong tumulong sa mga tao na mamatay sa pamamagitan ng hangin. Sa account na ito, siya ay nagpost ng tungkol sa suicide, assisted suicide at hanging. Sa kanyang second account naman, si Takahiro ay iprinoject ang kanyang sarili bilang isang tao na nakikipaglaban sa depresyon. Siya dito ay naghahanap naman ng isang kaagapay na makakatulong sa kanyang paghihirap. Sa isang tweet ay sinabi niya, and I quote, "I really want to become the source of strength for everyone who is in pain. If you are at a dead end, please consult me." Ang kanyang mga target sa paggawa ng mga accounts na ito ay yung mga vulnerable, depressed at suicidal women. Siya ay nag-send ng message sa mga users na nag-post ng suicidal tweets at ang kanyang message, "Let's die together." Siya din ay nangako sa mga ito ng death pacts na syempre ay kanya lamang pakagat. August 2017, si Takahiro ay sinabihan ng kanyang ama na nakita na niya ang love of his life at may plano na magkaroon ng place of his own. Ang love of his life ay kanya lamang dahilan at ang talagang gustong gawin ay ang magkaroon ng privacy to move on para sa next stage ng kanyang plano. Sa tulong ng kanyang ama, siya ay nakakuha ng isang spacious loft na 2.5 kilometers ang layo sa kanilang bahay. Matapos na siya ay lumipat, ay ang simula naman ng kanyang pagpaslang.
Sa ilang linggo matapos na lumipat si Takahiro, ang mga kapitbahay ay napansin na ang kanyang ventilation sa bathroom ay palaging nakabukas. Inisip nila na iyon ay palaging naka-on dahil sa masangsang na amoy na galing sa kanyang apartment. Ang amoy na yun ay kumalat na sa buong floor building kung saan ang ilan sa kanila ay nagreklamo kay Takahiro. Si Takahiro ay humingi naman sa kanila ng paumanhin pero wala pa ding nagbago. May ilang kapitbahay din ang nakapansin na si Takahiro ay madalas na lumabas ng bahay sa isang araw na mayroong dalang itim na plastic bag sa kanyang kamay para dalhin sa basurahan. At this point, ay alam niyo na siguro kung ano ang mga nilalaman ng mga yun. Sa kanyang unang experience, ang unfortunate na biktima ay ang 21 years old na si Mizuki Miura. Si Mizuki ay isang office worker na nag-agree na makipagkita dahil sa kanilang shared depression. Siya ay nabully noong high school, mayroong adjustment disorder o excessive reactions to stress at ang Twitter ang kanyang naging paraan para ang depresyon ay malabanan, kung saan siya ay nagkaroon ng connection sa katulad niya din na may depresyon. Dito niya nakilala si Takahiro at isa pang individual na si Shogo Nishinaka. August 13, 2017, ang tatlo ay nagkasundo na makita sa isang park para sa isang suicide pact. Sa kanilang pagkikita, si Nishinaka ay nagdalawang isip at umurong. At dahil dito, si Mizuki ay nagdalawang isip din at umurong. Ang tatlo ay nag-usap na lamang at nag-inuman. Matapos ng pagkikita, si Takahiro at Mizuki ay patuloy na nagkaroon ng online na kaugnayan, kung saan nalaman ni Takahiro na si Mizuki ay mayroong big savings. Bilang nakikita niya si Mizuki na maaaring ma-involve sa kanya romantically at maaari din na pagkunan niya financially, si Takahiro ay nagsimula na magplano. Si Takahiro ay nagrenta ng isang kwarto na malapit sa Subadaime Station at bumili ng lagari at panali. Siya ay nagkunwari na nangangailangan ng pera na pambayad sa renta ng apartment at kinumbinsi si Mizuki na siya ay pautangin ng 510,000 yen. August 19, nang sila ay nagkita at magkasamang naghanap ng apartment. 3 araw matapos na siya ay nag-move in, siya ay muling nakipagkita kay Mizuki sa apartment na yon, kung saan ay hinaluan niya ng pampatulog ang inumin nito, inasulto at binigti. Bilang kanyang first time, siya ay nahirapan sa pagdispatsa sa katawan. 3 araw ang kanyang ginugol para sa pagpiraso sa katawan sa banyo. Dahil sa ang katawan ay naaagnas, si Takahiro ay inilagay ang mga body parts sa kanyang refrigerator at night after night ay palihim na inilabas sa mga ito para itapon sa basurahan. Medyo challenging naman ang disposal pagdating sa severed head, kaya siya ay bumili ng ice box at gumamit ng cat litter para itago ang nilalaman nito. August 28, si Takahiro ay nakipagkita sa kanyang pangalawang biktima, ang 15 years old na estudyante na si Kureha Ishihara. Si Kureha ay isang magaling na estudyante at active na miyembro ng kanilang student committee. Sa mga nakakakita, si Kureha ay isang masaya at active na teenager. Ngunit deep inside, siya ay mayroong depresyon. Si Kureha at ang kanyang ina ay mayroong disagreement pagdating sa kanyang pag-aaral at minsan nang sila ay nagkaroon ng argumento, si Kureha ay umalis ng kanilang bahay. Sa vulnerability na ito ni Kureha, kahit papaano, ang nagpasaya sa kanya ay ang social media, kung saan niya na-encounter si Takahiro. Sila ay nag-usap para sa isang assisted suicide at nagkasundo na magkita sa apartment ni Takahiro. Pagdating doon, si Kureha ay nagdalawang isip at hindi naggusto pa na mamatay, ngunit si Takahiro ay hindi nagpatalo. Nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ni Kureha at sinapit ang sinapit ng unang biktima. Matapos paslangin ay kinuha niya ang pera nito.
Sa pagkawala ni Mizuki at Koreha, ang kanilang pamilya ay humingi ng tulong sa mga otoridad kung saan pagkatapos ng investigasyon, sila ay nakakuha ng something in common. Ang last traces ng kanilang mobile phone ay malapit sa Subadaime Station. Sa kabilang banda naman, ang tanging clue na wala pang ideya ang mga kapulisan ay ang isa pang kasama noon ni Mizuki noong una itong nakipagkita kay Takahiro, ang 20 years old na si Shogo Nishinaka. Si Nishinaka ay mayroong autism. Siya noon ay galing sa isang painful breakup kung saan ang madalas na encounter sa kanyang ex-girlfriend ay nagtulak sa kanya para maging suicidal. Pero nang nakita silang tatlo noon, siya ay nagdalawang isip at muling nagkaroon ng determinasyon para mabuhay. Sa disappearance ni Mizuki, sa halip na makipag-ugnayan sa pulisya, si Nishinaka ay kinompronta si Takahiro. Si Takahiro naman, bilang si Nishinaka ay isang ticking bomb, ay inimbitahan si Nishinaka sa kanyang apartment. Agad niyang pinatumba at strangled to death. Matapos nito ay kinuha niya ang kung anumang pera na mayroon sa wallet nito. Ito ang kanyang magiging routine at modus operandi sa susunod niyang mga biktima. They will be drugged, assaulted, hanged, and robbed their money. Ang kaso lamang ni Nishinaka ang iba dahil si Nishinaka ay isang ticking bomb. Ang bilang ng kanyang biktima ay 3 na. Sa kanyang proseso sa pagdispatsa ng mga katawan, ang masangsang na amoy ay hindi na maiiwasan. Sinubukan ni Takahiro na lutuin ang natitirang mga labi, ngunit ang masangsang na amoy ay naroon pa din. Ang mga kapitbahay ay inisip na lamang na ang amoy ay galing sa isang malapit na imbornal at hindi na nag-usisa pa. Sa patuloy na paghahasik niya ng lagim, surprisingly, si Takahiro ay nakatagpo ng isang romantic partner online. Unaware sa kanyang hidden crime, ang babae ay nag-move in sa kanyang apartment. Si Takahiro ay nagpatuloy sa kanyang hunting at nakilala si Hinako Sarashina, ang kanyang 4th victim. Katulad ng iba, si Hinako ay may depresyon at ang unang biktima na pinangakuan ni Takahiro ng death pact. September 15, habang wala ang kanyang girlfriend, si Takahiro ay pinapunta si Hinako sa kanyang apartment, drugged, assaulted at strangled. September 23, ang kanyang naging biktima naman ay ang 26 years old na si Hitomi Fujima, isang divorced mother na nakikipaglaban sa buhay dahil sa anak na may kapansanan. Matapos ng ilang araw, si Takahiro ay in action na naman at sa pagkakataon na ito, ang biktima ay ang 17 years old na si Natsumi Kubo. Ang pamilya ni Natsumi ay sinabihan na hindi nakapasok ang dalaga sa school at nang siya ay hindi nakauwi noong gabi na yon, ang pamilya ay nakipag-ugnayan na sa mga otoridad. Nang trinace ang kanyang phone, ang huling signal ay sa neighborhood ni Takahiro. Ang mga otoridad sa panahon na ito ay clueless pa din at si Natsumi ay ang kanyang 6th victim. Si Takahiro naman, para solusyonan ang masangsang na amoy, ay minodify ang ventilation ng kanyang apartment. Ang kanyang sumunod na biktima ay ang 17 years old na si Akari Suda at ang 25 years old na si Kazumi Maruyama, ang kanyang 7th at 8th victim. Sumatotal, 8 mga buhay na ang kanyang kinuha. Si Takahiro at this point ay maaaring feeling untouchable na dahil biruin mo, 8 buhay na ang kinuha niya pero ang mga otoridad ay still clueless at ang tanging lead na mayroon ay ang last GPS location at yun ay sa Sobudaime Station. Ang sumunod niyang biktima ay si Aiko Tamura, ang kanyang last at final victim. Sa disappearance ni Aiko, maraming clues ang naiwan at sa tulong ng kuya nito, maging sa ginawang setup nito, si Takahiro ay natunto na din ng mga otoridad. The moment na kumatok ang mga otoridad at tanungin kung nasaan si Aiko,
Si Takahiro ay agad na umamin at itinuro ang icebox. Sa bahay na yon, 9 na mga boxes ang natagpuan. 5 sa mga ito ay mga toolbox at 4 ay mga icebox. Sa 4 na icebox, 3 lamang ang may laman at ang natitira pa ay empty na supposedly ay para sa kanyang 10th victim. Si Takahiro ay agad na umamin at hindi na nag-hesitate pa na kwento sa mga otoridad ang mga pangyayari. Simula sa kanyang modus na paghahanap sa Twitter ng mga biktima hanggang sa kung papaano niya napapayag ang mga ito na makipagkita para sa isang assisted suicide o death pact. Bagamat ang pakay ng pagkikita ay ang pagkitil ng kanilang mga buhay, ayon kay Takahiro, ang lahat ng kanya mga biktima ay mga nagdalawang isip at nag-back out the last minute. Pero hindi iyon nakaapekto sa kanya namang tunay na intensyon. At iyon ay pumaslang for sex and money. Ang mga nangyaring pagpaslang ay umani ng iba't ibang public opinion, partikular sa panganib na maaaring ihatid ng social media sa mga users nito na may mental illness. Ang CEO ng kumpanya ay nagpaabot naman ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng biktima. Ang Japanese branch ng Twitter ay agad na nag-revise ng kanilang policy kung saan ang mga content na related sa suicide o self-harm will be banned at auto-remove. September 30, 2020 nang nagsimula ang trial sa kaso ni Takahiro. Sa pag-amin ni Takahiro, siya ay nanawagan na siya ay bigyan ng leniency dahil sa di umano siya ay may mental health issue. Sa buong trial, siya ay nag-express ng remorse at humingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima, ngunit siya ay hindi pinagbigyan. December 2020, si Takahiro Shirashi ay nasentensyahan ng death penalty. Siya sa ngayon ay still on death row. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!